Agad na inactivate ni Jiang Li ang kanyang dimensional gate at pinakawalan lahat ang mga TNT na pampasabog na iniigot niya nung nakaraan. Maliban kay Ping Pong, ang mga natitirang special forces na mga sundalo ay mga minodified na tao. Kasama dito ang paglipat ng selula ni Ping Pong. Sa critical na sandali, nagutos si Ping Pong na magdaibang lahat sa niebe. Kaboom! Ang utos na iyon ang sumagip sa kanila para hindi sila makatanggap ng malaking pinsala. Pagkatapos ng pagsabog, lumitaw sa niebe ng gusot-gusot sina Ping Pong at ang kanyang grupo. Bago pa sila makabangon muli, isang sundalo ang biglang sumigaw. Kapitan, tumingin ka sa itaas. Sa mga oras na nakalingon si Ping Pong, isang malaking pagbuo ng yelo ang paparating na sa kanila. Wala na silang oras para makapag-react. Kaagad ang lahat ay nahilibing sa ilalim ng makapal na niebe. Tinawagan ni Jiang Li sina Lu Karen at Yang Xinxin sa control room at nagpasalamat ito. Maraming salamat sa inyong dalawa. Mga henyo talaga kayo. Dahil sa inyo, madali kong napatumba ang mga gagong ito. Gumamit pala si Yang Xinxin ng computer modeling para makalkula ng eksakto ang lokasyon ng pagbuo. At si Lu Karen naman ay gumawa ng pampasabog na may tamang lakas. Habang si Jiang Li ang dumiskarte para mapunta ang mga kalaban sa kanilang patibong. Dahil sa perpektong koordinasyon, naisagawa nila ito ng suabe at maayos. Dagdag pa ni Jiang Li, nangyari ang lahat ng ito dahil ang mga kalaban natin ay mga tanga at sakin. Akala nila, madali lang nila akong mauuli. Wala silang kaalam-alam na sila ay ibabawin ko ng buhay sa niebe. At syempre, hindi ko ito magagawa kung wala ang malagang tulong ni Liang Yu at Chan Lei. Tinulungan nila ako na iatid sila papunta sa bangin. Magumpisang mag-alala si Liang Yu at sinabing, ginamit ko ang lahat ng aking lakas laban kay Ping Pong kanina, pero hindi ko siya nagawang pinsalain kahit papano. Kung hindi natin makukumpirma ang kanyang kamatayan, kung makakarap ko siyang muli, magiging mahirap para sa akin na tumakas ng walang natatamong galos. Gayunpaman, kumpiyansang sinabi ni Jiang Li na, huwag kang mag-alala tungkol dyan. Sa una pa lang, naglagay na si Lu Karen ng infrared robots para makita kung may makakaligtas. Sa kapal ng pagguho ng niebe at temperatura hanggang -80 degrees, kahit gaano pa siya kagaling, hindi siya kagad makakagalaw at makakaalis. Sa loob ng 10 minuto, maninigas na sila sa yelo hanggang sila ay mamatay. Nang gabing iyon, naganda si Jiang Li ng labis-labis na hapunan para sa kasayaan ng lahat. Pumasok sa isip ni Jiang Li ang mga eksena ng mga pangyayari mula ng magka-apocalypse. Hindi mapigilan ni Jiang Li na maging emosyonal at sinabing, mukhang malapit nang matapos ang lahat. Nawalan na ngayon ng magadaling ng mga sundalong panlaban ang West Mountain Base at nakapagtanim na rin si Yang Xinxin ng Trojan Horse Virus na magsisiwalat sa lahat ng sekreto ng base mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang level. Hindi natin kailangan gumalaw sa ngayon dahil sila na mismo ang gagawa ng kanilang sariling pagkawasak. Magpayad din si Joker ng kanyang nararamdaman at sinabing, hindi sumagi sa isip ko na kailanman na maraming pwedeng mangyari sa loob ng ilang buwan. Para lang itong isang panaginip. Napakaswerte ko at nakilala kita kapatid na Jiang Li. Tinitigan ng malagkit ni Jiang Li si Joker at sinabing, ang tanging sigurado lang dito sa mundo ay ang pagbabago. Kagaya lang ito ng isang meteorite na tumama sa panahon ng mga dinosaur na hindi natakasan ng kanilang kapalaran na maubos. Itong matinding taglamig ay isa pang ebolusyon sa ating mahabang kasaysayan at ang mapabilang sa mga nakasurvive ay isang bagay na dapat ipagpasalamat. Sabay sunggab nito sa mga labi ni Joker. Habang pinapapak ni Jiang Li ang mga labi ni Joker, masayang nagsasaya at umiinom ang 4 na babae. Habang si Chan Lei naman ay kain lang ng kain. Samantala, pinaikiniping Pong ang kanyang pagkamatay. Matapos niyang mailibing sa gumuong yelo ng 2 araw, himalang nakaligtas ito. Ang buong persa ng Special Forces Team ay naubos. Nagdalamati ng matindi si Ping Pong at sinabing, hindi ako maaaring mamatay dito. At lakas loob na naglakad dito pabalik sa West Mountain Base. Nang malaman ni Mr. Chen ang buong kwento, kagad itong nagalit at sinabing, ipinagkatiwala ko sa iyo ang kalahati ng mga magagaling na sundalo ng base. At pagkatapos babalik ka lang ng mag-isa. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang mga genetically modified na mutant? Pinili ang mga ito dahil sa dinaanan nilang maraming eksperimento. Bawat isa sa kanila ay may kapasidad na matalo ang 1,000 ordinaryong sundalo dahil sa kanilang makasanayan sa pagkikipaglaban. Dahil sa iyong maling pamamahala, humantong sila sa kamatayan. Ang lakas pa ng loob mo na ipakita ang mukha mo dito sa West Mountain Base? Walang masabi si Ping Pong at iniisip nito, hinayaan kong mamatay ang aking mga kasama sa pagguho ng yelo at ako talaga ang responsable sa malaking kamalian na to. Magmakaawa sa harap ni Mr. Chen si Ping Pong at sinabing, Panginoong Chen, handa akong tanggapin ang anumang parusa kahit na ang ibig sabihin nito ay kamatayan. Wala akong reklamo. Kaya lang, magmamakaawa ako na bigyan mo pa ako ng pagkakataon na makabawi. Kung hindi ko personal na mapapatay si Jiang Li, ay hindi ako matatahimik hanggang sa kamatayan. Nanggagalaiti sa galit si Mr. Chen at tinignan niya ng matalim ang kanyang pinakamagaling na mandirigma. Sa isip ni Mr. Chen, gusto na niya itong patayin ora mismo.
Kaya lang, kung sasakalang-alang ang kasalukuyang sitwasyon, ay mukhang kakailanganin pa niya ito. Pagkatapos, magsalita ito sa kalmadong tono at sinabing, kung tutusin, may kasalanan din kami. Minaliit namin ang lakas ng kalaban. Masyadong tuso si Jiang Li, kaya hindi kita masisisi ng buo sa pagkakataong ito. Hindi ka mananagot sa ngayon, pero nakadepende ito sa mga gagawin mo sa inaharap. Kung gagawa ka pa ng parehong pagkakamali, haharap ka sa patong-patong na parusa. Dahil ayaw nang makita pa ni Mr. Chen si Pingpong, kinumpas na lang nito ang kanyang kamay na senyales para umalis na si Pingpong at sinabihan niya ito na bumalik ka na at bilang parusa, ikukulong ka sa selda ng ilang linggo at maging handa ka sa pagkilos sa anumang oras. Pero pagkaalis ni Pingpong, napaawak sa ulo si Mr. Chen at iniisip nito na masyado akong nagpabaya. Ang ganitong kalaking kawalan ay lubos na magpapaina sa lakas ng West Mountain Base. Kailangan kong bilisan ang pagpapanumbalik ng aming pwersa. Kung hindi, malaking problema ito. Kapag nalaman ng ibang organisasyon na umina ang aming lakas, baka hindi nila maiwasan na masilaw ang kanilang mga mata at atakihin kami. Nang maisip ito ni Mr. Chen, tinawag niya kagad si Miss Go at sinabi ni Pingpong na meron siyang dinalang mga tao mula sa Su Family Town. Kumusta ang resulta ng kanilang pagsusuri? Tumingin si Miss Go sa kanyang tablet at sinabing, ang mga resulta ng pagsusuri ay hindi pa lumalabas, pero ang grupo na to ay mga pawang kabataan at nasa katamtamang gulang na may magandang pisikal na kondisyon. Mataas ang posibilidad na makagawa tayo ng mga mutant. Napangisi si Mr. Chen, ang paggawa ng isang mutant ay hindi ganun kasimple gaya ng iniisip mo. Hindi lahat ay maaaring maging katulad ni Pingpong. Hindi na tayo pwedeng magsayang pa ng oras. Kailangan kaagad natin na maibalik ang lakas ng base. Magmadali na kayo at magsagawa na kayo ng eksperimento sa kanila. Kung hindi ubra ang manual catalysis, itanim nyo sa kanila ang selula ni Pingpong. Kahit ano pa man, hindi natin pwedeng hayaan na bumaba ang buong lakas ng base. Nang marinig ito ni Miss Go, nanlaki ang mga mata nito at baka sa kanya ang takot at sinabing, hindi dapat natin madaliin ang bagay na ito. Kung mamadaliin natin ang mga eksperimento, ang tsansa ng tagumpay ay maaaring hindi umabot sa 3% at maaaring mabaliwala lang ang ating mga sakripisyo. Kaya lang, walang pakialam si Mr. Chen at kinumpas nito ang kanyang kamay at sinabing, ang kailangan ko ngayon ay lakas sa pakikipaglaban at hindi lakas ng mga trabahador. Marami pa rin namang mga survivor dito sa syudad, kaya hindi naman mahirap ang paghahanap kung sakaling kailanganin natin na dagdagan ang mga ito. Pero kapag nawalan tayo ng malakas na pwersa ng militar, mawawalan tayo ng kontrol dito sa syudad. Naging mabangis ang itsura ni Mr. Chen habang nagsasalita ito. Ang layunin ko ay dominain ang buong Ebenlizi City. Ayokong malimitaan lang ako dito sa maliit na lugar ng West Mountain Base. Ito ang unang pagkakataon na ibinunyag ni Mr. Chen ang kanyang ambisyon. Kahit na si Miss Go na matagal na niyang sekretary ay nagulat at tumango na lang ito ng paulit-ulit at sinabing, ayusin ko ito kagad, Panginoong Chen. Pagkatapos umalis ni Miss Go, napuno ng pag-alala ang mukha ni Mr. Chen. Sa isip nito, paano ko aaratin si Jiang Li? Kahit na si Pingpong nang nakipaglaban sa kanya, ay hindi pa rin siya natalo. Kailangan ko ba na humingi ng tulong mula sa River South Domain? At kailangan ko ba talaga na humingi ng suporta kay Mr. Su para magpadala ng gisay? Ang commander ng Jiangnan District ay may utang sa akin ng malaking pabor at nangako ito na tutulungan ako ng isang beses kapag kailangan ko ng tulong. Kung hindi ako gagamit ng missile, paano ko tatapusin ang problema ko kay Jiang Li? Pero naniniwala pa rin si Mr. Chen na si Jiang Li ay isang problema lang sa loob ng kanyang teritoryo. At kung masosolusyonan niya ang problemang ito, ang kanyang otoridad sa West Mountain Base ay hindi matidinad at hindi masasayang ang kanyang tinatagong alas ng misay mula sa River South Domain. Dahil dito sa kanyang tinatagong alas, ang ibang mga organisasyon ay hindi nangaas na kalabanin ang West Mountain Base. Hanggat maaari, ayaw niya itong gamitin, maliban na lang talaga kung kinakailangan. Biglang tumayo si Mr. Chen at sinabing, hindi ako pwedeng magpadalos-dalos. Susubukan ko muna makipagnegosasyon sa kanya. At pagkatapos, mag-iisip ako ng ibang plano. Hikayatin ko siya dito sa West Mountain Base at aalokin ko siya ng mga kondisyon at pangako. Kung sa bagay, sa mga pangako ako magaling. Kaagad pinatawag ni Mr. Chen ang ministro ng impormasyon at inutusan na kontakin kaagad si Jiang Li. Pagkatapos ng mabilis na pag-aayos, sinuot na ni Mr. Chen ang headphone at iniisip nito na kung sakaling tumanggi si Jiang Li at hindi magtagumpay ang negosasyong ito ay wala nang ibang paraan kung hindi burain sa mapa ang kanyang kuta. Pagkasagot ni Jiang Li ng tawag, binati niya kagad si Mr. Chen at sinabing, Mr. Chen, sa wakas nagkita na tayo. Matagal ko nang inaangaan ang reputasyon mo bilang isang nangungunang pinuno sa lugar ng West Mountain sa loob ng mahabang panahon. Matagal nang walang tumatawag ng direkta at walang paggalan sa pangalan ni Mr. Chen. Kahit na nabastusan nito, nagawa pa rin itong umiti at sinabing, Jiang Li, nakakapagtaka talaga na buhay ka pa rin hanggang sa ngayon, pero paubos na ang swerte mo. Ikinumpas ni Jiang Li ang kanyang kamay at sinabing,
Lolo Chen, may payo ako sa'yo. Tigilan mo na ang panggugulo sa akin. Tingnan mo ang mga magagaling na sundalong pinadala mo. Patay na silang lahat. Ngayong mahina ka na, mas mabuti pang alagaan mo na lang ang sarili mo. Nagpatuloy sa pangasar si Jiang Li. Bakit mo ba ako nilalabanan? Kahit manalo ka, ano ngayon? Anong mapapala mo? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Kung makakapasok ka man sa aking kuta, wala rin. Dahil wawasakin ko rin naman lahat ng mga supply, kaya wala ka ring makukuha. Hindi ka naman mananalo sa akin, kaya mas mabuting tumigil ka na. Huwag mo nang abalain ang katahimikan ko, at hindi ko aabalain ang katahimikan mo. Magkasundo na lang tayo na huwag pakialaman ang isa't isa at mamuhay ng payapa. Sumagot ng kalmado si Mr. Chen. Huwag ka masyado mayabang, Jiang Li. Mukhang nagkakamali ka sa sitwasyon. Iniisip mo ba talaga na hindi kita kayang tapusin? Kaya kita patatawarin dahil pinapaalagan ko ang iyong talento. At hindi dahil hindi ko kayang magpadala ng isang mapaminsalang atake laban sa'yo. Kung handa kang sumuko sa akin, pwede kitang gawing pangalawang pinuno ng West Mountain Base. Hindi mo pa nararanasan ang maging pangalawang pinuno sa higit 10,000 tauhan, di ba? Kaya lang, para ipakita ang iyong sinseridad, kailangan mong ibigay ang lahat ng mga supply na nasa iyo. Nang marinig ito ni Jiang Li, natawa ito at sinabing, Lolo Chen, nasisiraan ka na ba ng ulo? Ako ang panalo dito at talo ka na. Wala ka nang kayang gawin sa akin. Pagkatapos, gusto mo pa akong gawing tauhan bilang pangalawang pinuno ng iyong base? Baliw! Tawang-tawa rin sina Joker at Yang Mi na nasa tabi ni Jiang Li. Nang makita ni Mr. Chen ang presensya ng dalawang maladyosang babae na nasa kanlungan ni Jiang Li, ay lalo itong nagalit. Ibig sabihin, talo siya ni Jiang Li sa payam-yaman ng buhay. Magpatuloy sa pangungutya si Jiang Li at sinabing, paano kaya kung ikaw ang gawin kong tauhan? Simula ngayon, ako na ang baala sa'yo. Manatili ka na lang dyan sa bundok at manahimik. At kung may mangyari, gamitin mo lang ang pangalan ko. Galit na sumagot si Mr. Chen at sinabing, isa kang ignorante at tanga. Inahanap mo talaga ang kamatayan mo. Oh, talaga? Nangasar na sagot ni Jiang Li. Huwag mo akong takutin. Alam ko, wala kang kakayaan para ipadala ako sa kamatayan. Biglang nagdilim ang itsura ni Mr. Chen at sinabing, sa tingin mo ba wala na akong magagawa? Para sabihin ko sa iyo ng malinaw, isang tawag ko lang sa telepono, maaari kitang padalan ng missile na pwedeng pumulbos sa iyong kinaroroonan. Kahit gaano pa katibay ang iyong kuta, siguradong hindi nito kakayanin ang isang tumpak na pagtama ng isang missile. Habang sinasabi ito ni Mr. Chen, namumula ang mga mata nito at makikita sa kanya ang intensyon na pumatay. Nang marinig ito ni Jiang Li, nagulat ito. Seryoso ba talaga ang matandang ito? Mabilis na sumagot si Jiang Li. Hoy tanda, huwag mo nga akong takutin. Saan kukuha ng missile ang Heavenly CCT? Huwag mong sabihin sa ibang reyon ka tatawag ng missile. May ganong ka bang klaseng otoridad? Sumagot ng seryoso si Mr. Chen at sinabing, isa ka lang ordinaryong tao mula sa mababang uri. Kaya paano mo malalaman kung may kakayahan ako o wala? Para sabihin ko sa iyo bata, kung gugustuhin kong buray ng iyong kuta, magagawa ko yun sa ilang segundo lang. Kaya lang, hindi pa rin kumbinsido si Jiang Li sa kanyang mga narinig. Kung talagang kaya mong gawin yon, bakit hindi mo pa ginawa nung una pa lang? Bakit tinayaan mo pa na paglaruan ko ang iyong pinakamalakas na tauhan na si Ping Pong? Sumagot si Mr. Chen ng may matigas na punto. Nauubos na ang pasyensya ko. Sinabi ko na sa'yo na pinaalagaan ko lang ang talento mo, kaya binibigyan kita ng pagkakataon. Dalawa lang ang pagpipilian mo ngayon. Sumuko ka o pasasabugin ko ang kuta mo. Magalit si Jiang Li. Sa isip nito, ang taas naman ang tingin ng matandang to sa sarili niya. Pero naging maingat pa rin si Jiang Li at sinabing, kung may kakayang ka talaga na magpadala ng missile, patunayan mo muna sa akin. At kung may kapasidad ka na, sasali ako sa'yo. Hindi naman magiging kaiiyan sa akin kung susunod ako sa'yo. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo, sagot ni Mr. Chen. Pwede bang testingin ang ganung bagay? Wala akong oras para makipagbiruan sa'yo. Biglang nanlisik ang mga mata ni Mr. Chen at sinabing, mag-isip-isip ka, Jiang Li. Sinabi ko na sa'yo na maikli lang ang pasensya ko. Tinititigan ni Jiang Li ang galit na mukha ni Mr. Chen. Sa isip nito, seryoso ba talaga ang matandang ito? Mukhang hindi naman siya nagsisinungaling. Pero sinong makakasiguro, ang mga taong katulad niya ay magaling sa pagbabalat kayo at kasinungalingan. Nag-isip si Jiang Li at sinabing, ayaan mo muna ang pag-isipan ko ito. Bigyan mo ako ng ilang araw. Nang marinig ni Mr. Chen na lumambot ang boses ni Jiang Li, natuwa ito. Sa isip ni Mr. Chen, totoy pa talaga si Jiang Li at madali lang niya itong mapapasunod. Sumagot ito at sinabing, huwag mo nang subukan na makipaglaro sa akin. At ang pagpapaliban mo ng desisyon ay wala namang saysay. Tumawa lang si Jiang Li at sinabing, milalabanan mo ako ng isang buwan gamit si Ping Pong, kaya ang ilang araw ay wala namang pagkakaiba. Bibigyan lang kita ng isang araw para makapagdesisyon, sagot ni Mr. Chen. Kung pipiliin mo na hindi ka susuko sa loob ng 24 oras,
Pasasabugin ko na lang ang kuta mo. Sabay patay nito sa video call. Huminga ito ng malalim. Sabay pikit nito at nagdasal. Sana ang lalaking ito ay matalino at piliin na lamang niya na sumuko. Ayoko talagang masayang ang tinatago kong alas. Tumayo si Jiang Li at nagunat at sinabing, mukhang hindi na tayo pwedeng manatili sa safe house ang matagal. Kailangan natin kagad na lumikas. Kung hindi natin ito kayang harapin, di magtago tayo. Magdududa rin si Yang Xinxin at nagsalita. Bakit ngayon lang niya ito gagamitin? Ibig sabihin, lahat ng kanyang sundalo ay namatay lang ng walang kabuluhan. Ibinuka ni Jiang Li ang kanyang mga kamay at nagpaliwanag ito. Panigurado, wala siyang anumang missile. Pero ang katabi niyang kabisera, ang River South Domain, ay mayroong mga ilang missile. Malamang, sa napakatagal na panahon na nakaupo sa posisyon si Mr. Chen sa Heavenly City, hindi malayo mayroon siyang koneksyon sa River South Domain. Pero ang pinaka-importante ay kung nagsasabi ba siya ng totoo o hindi. Basta may kaunting posibilidad, hindi natin pwedeng pakipagsapalaran ang ating mga buhay. Kaya nakapagdesisyon ako na lisanin muna ang safe house na ito. Kaya kayong lahat, mag-impake na kayo. Nagtaas na kamay si Joker at nagtanong, babalik na ba tayo sa distrito ng Ulu? Habang tinatanong ito ni Joker, nagniningning ang mga mata nito. Mula nang dumating sila dito sa bagong kuta, madalas niyang namimiss ang mga araw sa safe house sa Ulu District. Kung tutusin, bawat sulok doon ay puno ng yamyaman nilang dalawa ni Jiang Li. Ngumiti si Jiang Li at tumango. Tama, babalik muna tayo doon sa ngayon. Sumangayon ang lahat sa desisyon ni Jiang Li. Ang pinakanalulungkot sa kanila ay si Chen Lei. Nakakalipat lang ng ilang araw na ngayon ay lilisanin ng isang napakalaking safe house para bumalik sa isang maliit na apartment na talagang nakakapanginayang. Biglang tumayo si Liang Yu at nagsalita. Kahit man lang bago kayo umalis, kailangan tuparin mo muna ang kasunduan natin. Tumingin si Jiang Li kay Yang Xinxin at kinuha nito ang isang SIM card at sinabing, "Siyempre, pero ang lahat ng ito ay kailangan pa rin ang tulong mo. Kailangan mong bumalik sa West Mountain Base at pakipagsapalaran. Ang dating itinanim na virus ni Yang Xinxin ay kayang i-bypass ang recognition system ng base na nakatulong para makapasok si Teacher Liang ng walang bakas. Habang naghahanap ng oportunidad na mailigtas ang kanyang mga estudyante, patuloy lang sa maingat na pagtatago si Teacher Liang sa loob ng base. Isang araw, narinig nito ang pag-uusap ng dalawang tao na kabilang sa mga nag-i-eksperimento. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa pagtataksil ni Liang Yu na nagpagalit kay Mr. Chen. At dahil doon, ang kanyang mga estudyante ay sumasailalim sa mga eksperimento ng pagbabagong anyo na lalo pang nagpakonsensya kay Liang Yu. Pagkaalis ng mga ito, inilabas ni Liang Yu ang SIM card na ibinigay ni Jiang Li. Ang SIM card na ito ay special na ginawa ni Yang Xinxin. Hindi lamang malakas ang pagsagap nito sa signal, kaya din nitong i-bypass ang maraming server encryption na hindi madedetect ng West Mountain Base. Magpadala ng mensahe si Liang Yu kay Jiang Li. Jiang Li, kailangan kong magmadali at mailabas dito ang aking mga estudyante. Hindi pa patay si Pingpong. Ang pakikipagtulungan ko sa iyo ay alam na nila. Ako ngayon at ang aking mga estudyante ay nasa malaking panganib. Kaagad na nag-reply si Jiang Li, humanap ka ng paraan para makapasok ka sa network center ng base at i-insert ang chip na ibinigay ko sa iyo sa alinman sa computer na nandoon. Nang sa ganon, makontra ni Yang Xinxin ang buong network ng West Mountain Base at pagkatapos matutulungan ka na namin na makatakas. Bagyan nagulat si Liang Yu. Sa isip nito, madali lang sabihin ito pero mahirap gawin. Ang buong base ay puno ng surveillance camera at ang pasukan ng Departamento ng Impormasyon ay maigpit na binabantayan. Ang misyon na ito ay halos imposibleng maisagawa pero alam ni Liang Yu sa kanyang puso na ito na lang ang tanging paraan para mailigtas niya ang kanyang mga estudyante. Basta magagamit ni Yang Xinxin ang chip na ito para kontrolin ng network pansamantala, magkakaroon ako ng pagkakataon para iligtas ang mga estudyante ko. Kagad itong nag-reply kay Jiang Li, "Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong tutuparin ko ang ipinangako ko sa iyo at sana maalala mo rin ang pinangako mo sa akin." Bago umalis si Liang Yu, nangako si Jiang Li na pagkatapos nilang makatakas ay bibigyan niya ang mga ito ng ilang mga pagkain at pansamantalang tirahan. At para sa iba pang kailangan o tulong ay depende ito sa magiging kontribusyon ni Liang Yu. Sumagot si Jiang Li ng walang pag-aalinlangan. "Oo naman, syempre walang problema yon." Pinatay na ni Liang Yu ang kanyang cellphone at inalis na nito ang SIM card. Nagsimula na nitong planuin sa kanyang isip ang kanyang mga dadaanan. Ang Departamento ng Impormasyon ay nandoon sa pangalawang level ng pamumuhay na may layong 500 metro mula sa kanyang kasalukuyang kinalalagyan. Huminga ng malalim si Liang Yu at naging matalas ang titig nito. Bumulong ito sa sarili habang tumatakbo. "Hindi ko akalain na babalik ako sa dati kong trabaho. Noong ako ay bodyguard ng isang mataas na opisyal, nagkaroon ako ng profesional na pagsasanay." Sa kabilang banda, si Jiang Li at ang iba ay papunta na sa distrito ng Ulu. Pagkatapos kontakin si Liang Yu, nagsalita si Jiang Li at sinabing kung magtatagumpay si Liang Yu,
magkakaroon tayo ng malaking bentahe sa pagharap natin sa West Mountain Base sa inaharap. Sumangayon si Yang Xianxin, ang pinakamahalaga sa lahat ay manakaw natin ang kanilang kahalaman at kakayahan. Kapag nagawa natin yon, ay siguradong hindi na sila magiging banta. At dahil alam na natin ang kanilang mga baraha, maaari na tayong gumawa ng mga akbang. Binuksan ni Yang Xianxin ang kanyang laptop at sinabing, gusto ko ring malaman kung talagang may katayan sila na mag-deploy ng missile. Kung tutusin sa ganitong apokaliptik na mundo, napakalaki ng alaga ang pagkakaroon ng mga strategic na mga armas at ang banta sa atin ng mga ito ay napakalaki. Itinaas ni Yang Xianxin ang kanyang laptop para ipakita kay Jiang Li na matagumpay na niyang nahack ang surveillance system ng West Mountain Base. Tumango si Jiang Li na may paghanga at sinabing, talagang totoo, ang mga hindi kilalang pwersa ang pinaka nagpapaalala sa atin. Pero kapag naiintindihan mo na ang kanilang mga kakayahan, kahit papaano, alam natin kung paano magre-react. Sa sandaling iyon, habang nagmamaneo si Lu Karen, napabuntong hininga ito ng malalim. Tinanong kaagad ito ni Jiang Li, anong problema Karen? Nag-aalala ka ba? Kinakabahan na nagsalita si Lu Karen. Tayo, ligtas tayo ngayon. Pero si Teacher Liang ay pumasok sa kuta ng mga tigre. Ang kanyang misyon ay napakadelikado. Paano kung mauli siya? Nakangisinan si Jiang Li. Sa isip nito, sorry, wala akong pakialam sa buhay o kamatayan niya. Ang aming pagtutulungan ay isang transaksyon at wala nang iba. Gayunpaman, mumiti pa rin si Jiang Li at sinabing, may sariling swerte si Teacher Liang. Tinutulungan ng Panginoon ang mga tumutulong sa iba. Mabait si Teacher Liang, kaya panigurado, poprotektahan siya ng Panginoon. Makahinga ng maluwag si Lu Karen nang marinig ito. Ngumiti na ito at sinabing, oo, si Teacher Liang ay napakabait at tiyak na magiging ligtas ito. Habang nagpipigil lang tawa si Jiang Li, iniisip nito na ang batang babae ay wala talagang kamuang-buwang. Ilang sandali lang, nakarating na si Jiang Li at ang kanyang grupo sa distrito ng Ulu. Pagkatapos mawala ng ilang buwan, umabot na sa ika-6 na palapag ang niebe. Ang buong distrito ay tahimik. Si Uncle Liu at Joe Amy ay maagang naghihintay sa kanila sa ibaba. Pagkakita ni Uncle Liu sa kanila, kinawayan niya ang mga ito. Pero hindi nito naapansin ang isang taong nakabaluktot dahil sa sobrang lamig. Kawawang Batchoy, hehehe.